Ayun, good morning, good morning. Ayun, araw ng Friday. Ayan. Ayan, mga ma'am and sir, konting tips lang para sa mga baguhan o di kaya yung mga bumibili ng sasakyan. Ito, ituturo ko sa iyo yung mga basic na una-una mong chinichik pag once na nabili ka ng sasakyan. Ayan, tulad dito, mayroon tayo dito ngayong Honda Accord, nandito ngayon sa harap natin. Ayan, pag bumili ka ng sasakyan, ang pinaka number 1 natin na chinichik up ay yung papaandarin mo muna. Ayan. Ayan, tulad yan, i-on mo po yung susi. Ayan, kailangan makikita po natin. Ayan, patayin ko ulit. Ayan. Ayan, makikita po natin na mayroon siyang signal. Ayan, na check engine. Ayan, check engine, battery, yung langis. Ayan, medyo malabo na, is mayroon pa nga yan, airbag. Basta dapat kumpleto lahat yan. Kasi yung iba dyan, hindi ko naman linalahat, naka-bypass po yan. Ayan. Ngayon, i-start mo siya ngayon. Ayan. Ayan. Yan mga ma'am and sir, pag once na naka-start na yung sasakyan natin, na tiningnan, huhugutin mo muna ito. Dipstick. Ngayon, usok at saka langis. Kailangan ma-check up natin. Ayan. Ganon din dito. Ngayon, kung wala siyang lumabas na usok o di kaya itong dito, langis, depende rin kasi may mga sasakyan na may kapiraso talagang talsik dito. Lalo na yung mga chin type. Ayan, mayroon talaga yan. Ito timing belt, dapat wala yan. Ayan. Tapos, ayan, napakarami nating i-check. Kailangan yung fan natin, hindi po siya nakarikta. Ayan. Ayan, yung fan natin hindi po siya nakarikta na pagkaunang susi. Ayan, pagkaunang susi is aandar siya, dapat walang ganon. Ayan. Maliban na lang kung i-open sa inyo at talagang napakaluma na, no choice na talaga sila, rinirikta na nila yan. Lalo na kung galing sa overhead. Ayan. Yun, galing na tayo dito sa makina, galing na tayo dito sa dipstick. Ayan, makina rin to. Tapos ngayon dito sa fan. Tapos itong radiator mo, ayan, tulad yan radiator, ano, bubuksan mo yan, ayan, sumirit, ano, bubuksan mo yan, i-start mo siya. Halimbawa kung wala kang kasama, papa-start mo sa may-ari, titingnan mo dito o bubulwak o di kaya observe mo kung talagang tuloy-tuloy po yung bula. Ngayon, unang under kasi niyan, lalo na kung naka-stack yung sakyan, may bula talaga yan. Obserbaran mo habang na-under. Kailangan yung bula na yun, mga 30 seconds, dapat nawawala siya. Ibig sabihin nun is goods po siya. Ayan. Ayan, pagkatapos naman dyan, yan, sa mga gusto rin dito, halimbawa kung masilan ka, ayun, titingnan mo rin yung engine number ng sasakyan. Tulad yan, ang engine number nito, isang dito. Ayan. Ano ba to? Ayan, oh. Ay, may engine number yan, kitang kita yan. Ayan. Tapos kung parehas na parehas doon sa papel, tapos yan, chassis number, titingnan mo rin yan kung parehas. Yan, kasi yung iba dyan magkaiba. Ayan, pag nagkaiba yan, naku po, lagot na tayo dyan. Kailangan parehas yan, engine number, chassis number, parehas. Okay, tapos yung plate number doon sa papel, tsaka plate number dito, kailangan magkaparehas. Ayan. Ngayon, next, sunod natin is accident history. Ayan. Kung ang sasakyan may accident history, titingnan mo naman kaagad itong forma ng chassis. Ayan, mga chassis na yan, kung diretso. Ayan, kung diretso ba yan, di kaya nalatiro na. Ayan, hindi to. At saka yung mga alignment dito. Yung iba sagi, walang problema yan. Huwag lang yung talagang bumaluktot na, nagkaroon na ng na-deform na. Ayan, malalaking problema na yan. Ayan, pagkatapos doon, yung tagas sa ilalim. Tagas sa ilalim, siguraduhin na okay. Ngayon, sa mga old model talaga, hindi maiwasan, meron talaga yon. Ayan, dahil nga segunda mano na yung pinili natin. Ayan, normal na yan. Ngayon, dito tayo sa loob. Ayan.
Pagkatapos natin doon sa accident history, titingnan na rin natin kung na-flooded yung sasakyan. Ayan. Una-una mong tatanggalin ito. Yan. Yan, tatanggalin mo yan, oh. Titingnan mo yan sa loob. Yan, titingnan mo yan sa loob. Kasi pag naka-flooded yung sasakyan, una-una yan, kinakalawang yung sa loob na yan. Yan, kinakalawang. Tapos pangalawa, itong mga tornilyo hindi na naibalik. Tapos sa ilalim, kung mapapansin mo, kinalawang na rin. Maraming pagbabago kung ang sasakyan ay na-flooded o di kaya nagkaroon po siya ng tawag kanyan, history lang na halimbawa napaditil lang po siya. Ayan, okay lang po yun. Wag lang po yung na-flooded talaga na napakarami na po siyang kalawang. Ayan. Pagkatapos nun, dito na tayo sa flooded, okay na. Saka mo na siya ngayon i-root test. Ayan. Ayan, pag root test po kasi ng manual naman, halimbawa manual, papakiramdaman mo lang yung lahat ng shifting kung napasok. Halimbawa, permira, segunda hanggang tersira, kwarta, napasok. Tapos wala ang ugong. Ayan. Wala siyang ugong. Okay siya. Ngayon, sa automatic naman, obserbaran mo naman yung shifting. Kung maganda po yung shifting niya. Hanggang kwarta rin ito ang shifting ng automatic. Tsaka kailangan hindi nadamba. Ayan. Yan ang pinaka the best muna dyan na kailangan mo i-check pag once nagro-road test ka. Ayun, tapos na tayo dun sa road test. Ayun, dito naman tayo ngayon sa pintura. Ayun. Itong pintura ngayon natin, hindi natin nalalaman, lalo na yung mga baguhan. Hindi natin alam yan kung bakal pa ba yan, yero pa ba yan, o kaya talagang napakakapal na napakakapal na ng masilya. Ayan. Iwasan po natin yon na magkaroon tayo ng bibilhin na makapalang masilya. Darating ang araw, buwan, magkakaroon siya ng malaking, kumbaga para bang aangat siya galing dito sa pintura, aangat yun. Kasi nga, ang masilya po natin, pag once na nainitan po siya, aangat yun. Ayun yung mga causes na nagkakaroon po siya ng fade na pintura, nagbabakbak na, ayun. Yan naman sa mga masisilan yan. Yung iba kasi dyan, napakagaling magpintura, hindi mo nahuhuli. Pero kung talagang manipis lang naman ng masilya, okay lang ho yun. Ayan, doon lang tayo. Tapos ngayon, ang pinaka-last mong hahanapin is yung papel. Kailangan doon, hindi naka-encumbered. Ayan, kung naka-encumbered naman, kailangan complete papers po siya. Mas maganda nga kung talagang malinis para wala kang talagang problema. Wala ka nang lalakarin. Ayan. Ngayon, kung may encumbered siya, siyempre, pagdating kasi sa mga encumbered, nagkakaroon tayo ng maraming papers. Hindi siya katulad ng malinis na kung sino lang yung owner, sino lang yung nakapangalan doon, yun lang yung ID na hihingiin mo. Ayan. Ayun, good idea lang po yan sa mga bibili na mga baguhan lang. Okay, sana nakatulong po itong video na to doon sa mga baguhan. Okay, thank you.